Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po'y magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Senator Bato de la Rosa. Kasi po, hindi po siya ang nagsasalita. Hindi rin po siya nagpapakita. Ang tangi lang pong dumadaldal, no, nagpapa-interview ay ang kanyang lawyer na si Attorney Israelito Torion. Kasi may sinabi na naman tong si Torion tungkol kay Bato, na si Bato daw po ay biktima ni Boying Rimulya. O kasi political victim po. Political maneuvering o political, basta na politika po si Senator Bato de la Rosa. Dahil nga po sa sinabi ni Boying Rimulya na nakita niya na yung kopya ng warrant of arrest ni Senator Bato, the authentic puncher tago ng Tago de la Rosa, ayon, simula nun, nawindang na po ang buntot ni Bato de la Rosa. Dala-dala naman po ni Bato de la Rosa ang kanyang buntot. Yun nga lang, isinaksak niya sa puwet niya. Meron pong mga sinabi pa si Attorney Israelito Torion na mga kondisyon daw bago daw po lilitaw si Bato de la Rosa. Okay, at ganun din po si Pangulong Marcos meron na pong pinapatugis. Meron na naman siyang bagong pinapatugis na tao. Bakit? Kasi po itong taong ito ay malaki ang nawala sa kanya. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless you all. So ito po mga kababayan, unahin na natin ito pong issue kay Senator Bato, the authentic puncher tago ng Tago de la Rosa, through his lawyer Attorney Israelito Torion. Kasi sinasabi ni Israelito Torion na kaya daw po hindi lumilitaw si Senator Tago ng Tago ay dahil sa kanyang personal safety. Safety reason daw po kasi pag ikaw naman na ibinigay na, sinurrender ka sa ICC, paano ka na makakadepensa sa Philippine Court, no? At ang sinasabi niya, kinakailangan bago nyo isurrender si Senator Bato, the authentic puncher idiot na tago ng tago, kinakailangan may maliwanag na sistema ang bansang Pilipinas. Dapat may eksplanasyon ng Supreme Court kung ano ba talaga itong surrender. Kasi sinasabi niya sa interview niya sa Bilyonaryo na binasa niya daw po yung Rome Statute about surrender. May mga ibang bansa tulad ng Canada, nag-mention siya po, no? Diyan sa balita ng politiko, minention niya. Na may mga bansa po na meron silang implementing rules about the Rome Statute regarding the surrender. Ang tanging Pilipinas lang daw po ang walang ganon. So ang dami niya pong dinadahilan at ang sabi niya, hindi na tayo member state ng ICC, bakit kinakailangan pa nating isurrender? Bakit kinakailangan pang may jurisdiction sila? Kung may magsasabi daw ng yes, may jurisdiction, ay magdebate daw sila. Ay debatihin mo si Boying Rimulya. Debatihin mo ang ombudsman. Kasi nung DOJ pa si Rimulya, ang ginamit nilang batas, yung ating Republic Act, tung concerns about human trafficking, genocide, international crimes. Bakit hindi yun ang i-explain mo din, Torion? May sarili tayong batas. Diba? Ba't kinakailangan mo pa ng implementing rules ng Rome Statute? Hindi naman natin batas yan. Pero ang sinasabi ng Supreme Court, may jurisdiction ang ICC sa the time na tayo ang member and the time the crime was committed. Yung kinakaso kay Bato, the crime was committed when we are a member of ICC. Kaya mali-mali, kulang-kulang yung paliwanag mo, Attorney Torion. Tapos sinasabi pa niya, kasi may balita rin sa Bilyonaryo mga kababayan na kung magagaranti yung safety ni Bato. Wala pa naman yung warrant of arrest, bakit nagtatago?
na biktima ka ni Boying Rimulya? Ito, naninindigan po si Boying Rimulya eh. Doon sa interview niya, doon sa radio show nila Ronald Llamas, talagang pinaninindigan niya mga kababayan na nakita niya, may nagpakita sa kanya nung kopya ng warrant of arrest ni Bato, hindi pa nga lang naman na i-implement mga kababayan. Hindi pa nga nilalabas. O sabi naman ni Harry Roque, lumabas na daw yung warrant of arrest ni Bato. Sabi naman nung abogado ni Digong na si Kaufman, imposible yan. Kasi bibihira sa ICC maglabas kaagad ng warrant nang hindi pa na yung isang kaso na kinasasangkutan. Ha? Ang gulo mga kababayan, sila nagkokontrahan, silang mga magkakampi nagkokontrahan, mga bugok talaga mga kababayan. Ha? Kaya sabi ni Torion, debate ko kayo. Ha? Ididebate ko kayo pag may magsasabi dito na may jurisdiction. Ako po sasabihin ko may jurisdiction kasi nang sabi ng Supreme Court natin. Sabihin mo rin yon, i-explain mo rin yon, Torion, sa amin. Huwag ka na makipagdebate. I-explain mo na lang bilang abogado yung nilabas na statement ng Supreme Court noon na may jurisdiction ng ICC sa atin during the time na tayo ay member doon. At yun nga po ang ginagamit ngayon kung saan nakakulong si Digong. O explain mo maigi rin yon, ha? I-explain mo rin yung ating international yung Republic Act regarding the international crime, genocide, human trafficking. Kulang-kulang naman yung sinasabi mo eh. Nag-i-stick ka lang sa isang Rome Statute eh. Dapat meron kang comparison. Ha? Estredo tutorial. Ang matindi pa mga kababayan, ang tununong siya, alam nyo po ba kung nasaan si Senator Bato? Sabi niya, I don't know. Honestly, I don't know and I don't want to know. Oh, ayan ang abogado. Sa bagay, abogado siya, he will protect the interest of his client. Siguro ayaw din sabihin ni Bato, in fairness sa kanya, ayaw ipaalam sa kanya ni Bato, mamaya kasi kung ma-press si Torion, baka nga naman masabi niya. Ang sinasabi lang ni Torion dati, he's not running, he's not hiding, he's not making himself available. Di ba po ba mga kababayan? Kaya itong si Attorney Torion mahusay eh. Mahusay siya magpaikot-ikot, sa bagay abogado. Ang katotohanan dito, si Senator Bato naduwag, natakot sa sinabi ni Boying Rimulya na tinatawag nga nilang political victim. Biktima po ng politika si Bato ni Boying Rimulya. Kung matapang ka naman, kung hindi ka naman naniniwala sa sinabi ni Rimulya, bakit ka magtatago? O, akala ko ba, Mick Maidi? Sige, Trillanes, bilisan mo! O, yung mga pronouncement mo na ganun, tapos sabi mo, samahan mo ang tatay mong karton doon. O ngayon, tago ka ng tago, wala ka naman pala eh. Laway-laway ka lang pala Bato eh, saka palang malaking duwag. Dapat hindi ka tawaging Bato, burak. Isa kang basura. Tapos sinasabi pa ni Torion na nagtatrabaho naman daw si Senator Bato, online. Binoto ka ng taong bayan. Ha? Ang nais ng taong bayan, doon ka sa Senado magtrabaho, hindi ka sa online, digital. Putragis na yan. Maniwala naman ako nagtatrabaho yan online. Visit. Nagtatrabaho ba yung online nasa Pampanga? Ha? Nagtatrabaho ba yung online? Baka umaten pa yan sa yung second Bato Cup niya, yung barilan. Ako, Diyos mio. Yan, ganyan po ka-privilege ang mga umiidolo kay Duterte kasi in-enable ni Duterte. Gago talaga yung matanda na yung kupal na yun. Oo. Naupunta naman tayo dito kay Pangulong Marcos, no? Sa isa pong video, sinabi ni Pangulong Marcos, tugisin nyo to. Hanapin nyo to kasi bakit? Kanselado na ang passport niya. Ang tinutukoy po ng Pangulo ay si Elizalde. Hanapin ninyo si Elizalde, tugusin ninyo. Iuwi nyo ng Pilipinas. O ngayon, natatakot ba ang Pangulo na sa mga video ni Elizalde na inimplicate niya ang Pangulo, na binigyan nila ng pera galing sa flood control scam? Kung gano'n naman pala, kung narinig na ng Pangulo na dinadawit siya sa kalokohan diyan sa flood control scam ni Elizalde, bakit nag-uutos pa ang Pangulo na hulihin siya at iuwi sa Pilipinas? Sana pababayaan na lang yan. Huwag nyo nang hulihin yan, madadawit pa ako. Hindi po eh.
talagang ang Pangulong Marcos gusto niyang makumpronta si Elizaldico para patunayan ni Elizaldico yung mga akusasyon niya sa Pangulong Marcos at sa iba pa. Ha? Panindigan mo, Elizaldico, yung mga sinabi mo. Kasi yung mga sinabi mo, hindi titindig yan hanggat hindi ka nakakapanumpa at hindi ka nakakauwi ng Pilipinas. Panindigan mo, dinawit mo si Martin, dinawit mo ang Pangulo, o sino pa, si FL Lisa. O ngayon, sabi ng Pangulo, tugisin ninyo, hulihin ninyo, iuwi dito. O maghaharap-harap sila. Tingnan natin ang tapang mo. Ha? Kung hindi ka makakauwi, kung tatago ka rin ng tatago, isa ka lang. Nanira ka lang, nagpagamit ka lang, nandadamay ka lang. O, anong akala nyo sa Pangulong Marcos? Aatrasan kayo? Kung alam nga ng Pangulo na tumanggap siya ang nag-instruct ng kalokohan na ito na flood control corruption, hindi niya nagagawin yan, hindi nasasabing mahiya naman kayo. Kasi yung iba dyan, accountable siya sa pumirma dyan eh. Accountable siya ang nagpasya dyan eh. Ang tanongin ninyo, may ebidensya ba kayo ng corruption niya? Yan, kaya nga pinauuwi, pinahuhuli si Elizaldico eh, para magkaalaman. Kung meron talagang tunay na ebidensya, si Elizaldico titindig, di tanggalin natin ang Pangulong Marcos. So far siya pang naghahamon ngayon eh. Hanapin ninyo. Inuutos niya, tugisin ninyo. Kanselado na passport yan, wala nang pagkakakilanlan yan. Ang problema, baka may dual citizenship yung mokong na yan. Bakit hindi pag-utos din si Harry Roque? Hulihin, dalhin, kaso may asylum po eh. Hanggat hindi nadidesisyonan ng asylum ni Harry Roque, hindi nyo pwedeng hulihin yan. Yan po ang ano nila sa Europa, dyan sa Dutch government. Hanggat may asylum, hindi pwedeng galawin. Pero pag nagdesisyon na reject ang asylum niyan, that's about time. Huwag kang tatawa-tawa, Harry Roque. Hindi ka pa magagalaw ng Interpol. Sabi niya wala daw siya sa red notice ng Interpol. Wala ka pa. Kasi sumusunod lang sa batas ang Interpol. Alam din po ng Interpol na basta ang isang tao ay nag-apply na ng asylum, they cannot put them in their notice. Pero pag na-desisyon na negative ka, na rejected ka, ano ka? Nasaan ang tawa mo sa tumbong mo? Malamang, malapit-lapit ka na. Bukas yan, malalaman natin sa Netherlands kung aaprubahan siya o hindi o kick out siya. Ha? Alright mga kababayan, tandaan ninyo, ang Pangulong Marcos matapang na sinabi na hulihin, tugisin si Elizaldico. Ano kayo ngayon? Ha? Dawit pa rin ang Pangulo? Sige, tingnan natin kung matapang si Elizaldico, magbolontaryo na siyang umuwi at ilabas niya ang katotohanan na si Pangulong Marcos ay sangkot sa flood control scam para matuwa naman ang mga oposisyon sa lower house. Di po ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.